Palaging unahin ang Diyos at ang Kanyang paghahari. Ako po si Father Fiel Pareja at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 14, verses 15 to 24, and I read it for you. One of the dinner guests, on hearing this, said to him, "Blessed is anyone who will eat bread in the kingdom of God." Then Jesus said to him, "Someone gave a great dinner and invited many. At the time for the dinner, he sent his slave to say to those who had been invited, 'Come, for everything is ready now.' But they all alike began to make excuses. The first said to him, 'I have bought a piece of land, and I must go out and see it. Please accept my apologies.' Another said, 'I have bought 5 yoke of oxen, and I am going to try them out. Please accept my apologies.' Another said, 'I have just been married, and therefore I cannot come.' So the slave returned and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and said to his slave, 'Go out at once into the streets and lanes of the town, and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame.' And the slave said, 'Sir, what you ordered has been done, and there is still room.' Then the master said to the slave, 'Go out into the roads and lanes and compel people to come in, so that my house may be filled. For I tell you, none of those who were invited will taste my dinner.'" Ano po ang mga prioridad ninyo sa buhay? Ang iyong bang karir, trabaho? Ang prioridad mo ba ay ang pamilya mo, ang mga anak mo na gusto mong mapatapos sa pag-aaral? Ang iyong bang prioridad sa kasalukuyan ay ang asawa mong may sakit, kaya hindi mo nagagawa ang gusto mong gawin? O ang magulang mo na kasalukuyang ikaw ang nag-aalaga at nagbabantay? Ang prioridad mo ba ay yung sarili? You want to become the best version of yourself? Ano ang mga prioridad mo sa kasalukuyan? Napakahalaga po na tingnan ang mga prioridad sa buhay, sapagkat doon mo makikita kung saan mo ginugugol at inuubos ang iyong lakas, ang iyong panahon, ang iyong oras, maging ang iyong yaman. Napakalaking gasta kung ang ating paggugol ay napupunta sa walang kwentang bagay. Piliin natin kung ano ang mas mahalaga sa lahat ng ito. Sa ating pong Ebanghelyong binasa ngayong araw, may isa pong aral na nais ibigay sa atin ng Diyos. Ito po ay ang pagpaprioridad sa Kanya at sa Kanyang kaharian. Priority to God and to His kingship and reign in our lives. Si Jesus ba ay nasa mga prioridad mo? Ang paghulma, ang pagpapalalim at pagpapayabong ng iyong relasyon at pananampalataya ba sa Kanya ay nasa mga prioridad mo? Ang paghahari ba ng Diyos ay nasa prioridad mo, na gusto mong makitang naghahari ang Diyos sa sarili mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo? Kung nandyan ang Diyos, panalo ka. Pero kung wala ang Diyos at ang Kanyang paghahari sa mga kinukonsidera mong mahalaga sa iyong buhay, talo ka. Kaya napakahalaga po na palaging tingnan, ano nga ba, sino nga ba ang aking mga prioridad sa buhay. Nawa, palaging nangunguna ang Panginoon at ang Kanyang paghahari. Manalangin tayo. O Jesus, maghari ka sa aming mga puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareja. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.